Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay naikwento lang din sa akin ng lolo ko noong nabubuhay pa siya. Dati kasi, kinahihiligan na ni lolo na kwentuhan ako ng mga nakakatakot na kwento. Siyempre bilang bata, kahit nakaramdam ng takot ay nagawa ko pa rin na makinig sa kanya. Ganyan talaga siguro kapag bata no, nakakamiss balikan ang nakaraan. Tipong wala kang ibang problemahin maliban sa makipaglaro, kumain, matulog at makinig sa mga kwento ng mga matatanda. Ngayong matanda na ako, hayaan niyong ako naman ang magkwento sa inyo. Halika't sisimulan ko na ang kwento. Sa isang maliit na bayan nakatira ang mag-inang sina Emma at Manuel. 6 na taong gulang pa lang noon si Manuel noong mamatay ang kanyang ama dahil sa leukemia. Nag-iisang anak lang si Manuel, ngunit simula nung mawala ang ama niya ay naging mahigpit ang mundo sa kanilang mag-ina. Lahat ng mga responsibilidad ay naipasa sa nanay Emma niya. Papatin at masakitin ang nanay Emma ni Manuel dahilan din kung bakit wala itong may maayos na trabaho. Labandera ang nanay ni Manuel sa kanilang lugar, ngunit dahil masakitin siya ay bilang lang ang mga kumukuha sa serbisyo niya. Kung may pagkakataon siya ay saka siya naglalako ng mga kakanin sa kanilang baryo at maging sa labas ng elementaryang paaralan na pinapasukan dati ni Manuel, ngunit palaging hindi nauubos ang mga paninda niya. Ang kakarampot na kinikita ng ina ni Manuel ay pinagkakasya lang ng ginang sa pang-araw-araw nilang gastusin. Para sa pag-aaral ni Manuel at maging sa kanilang mga utang. Nung mamatay kasi ang ama ni Manuel ay nabaon din silang mag-ina sa utang. Minsan na rin silang lumapit at humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak, ngunit ni isa man sa mga ito ay walang may lumingon sa kanila. Totoo nga na, minsan kung sino pa ang kadugo mo siya pa ang hindi makakatulong sa iyo sa oras ng kagipitan. Manuel, di ba wala ka ng ama? Tapos alila pa ang nanay mo. Kawawa ka naman, Manuel. Manuel, wala ka bang ibang damit? Bakit yun na lang ang palagi mong sinusuot? Kawawa ka naman, ulila na nga ang baho pa. Ang kahirapan at ang pagiging ulila sa ama ay ang dahilan kung bakit palaging tinutukso ng ibang mga bata si Manuel. Walang araw na hindi ito umiiyak at walang araw na hindi siya nakakauwi na walang sugat o pasa. Nang dahil sa sitwasyon at mga pagsubok na kinaharap ng mag-ina ay doon din napagtanto ni Manuel na rito sa mundong ibabaw, ang mga may salapi ang siyang ginto samantalang ang mga dukha naman ay ang basura. Sa murang edad ay naging madilim ang paniniwala ni Manuel sa mundo dahilan din ng biglaan niyang pagbago. Natuto siyang makipaglaban. Nagsunog kilay siya gabi-gabi dahilan din kung bakit siya ang nanguna sa kanilang klase. Ang pagbabagong iyon ni Manuel ay ikinatuwa ng kanyang nanay Emma, ngunit may bahagi rin sa ginang na nalulungkot dahil simula nung nagbago si Manuel ay inaalila na siya nito at pinagbibintangan kung bakit naging ganon ang buhay nila. Sising-sisi at galit na galit si Manuel dahil sa naging buhay nila ng kanyang nanay. Lumaki siya na sinisisi ang kanyang nanay Emma na ito ang may kasalanan kung bakit siya tinutukso nung kabataan niya. Lumaki si Manuel na may sama ng loob sa sariling ina, lalo na nang sa pilitan siyang ipinahinto sa pag-aaral dahil kapos sa pera. Mabuti na lamang at nakaapak si Manuel sa ikalawang baitang sa high school dahilan din kung bakit kahit papaano ay nakahanap siya ng matinong trabaho.
2 buwan pa lang simula nung nakahanap si Manuel ng matinong trabaho, ay biglaan na naman niyang sinugod ang kanyang ina sa pinakamalapit na hospital sa kanilang lugar. Labis na nagalit si Manuel dahil sa nangyari, lalo na at ang 2 buwan ng sweldo niya ay napunta lang lahat sa gastusin sa hospital at mga gamot ng nanay niya. "Buwisit ka talaga sa buhay ko. Bakit kasi si tatay pa ang namatay kung pwede namang ikaw na lang?" Galit na singhan ni Manuel sa sarili niyang ina nang makauwi sila. Walang nagawa ang nanay Emma ng binata kundi ang tahimik na umiyak dahilan kung bakit mas lalong nagalit si Manuel. Galit na tinulak ng binata ang kanyang ina dahilan ng pagkatumba nito. Inis na napangisi pa si Manuel bago siya lumabas sa bahay. Naiwang mag-isa si Emma. Mas lalo siyang napaluha nang tuluyang nawala sa paningin niya ang nag-iisa niyang anak. Hindi niya masisisi ang kanyang anak dahil maging siya ay sinisisi rin niya ang kanyang sarili kung bakit ganon ang sinapit ng kanilang buhay. "Pipatawarin mo ako anak, tama ka, sana ako na lang ang nawala. Asawa ko. Pipatawarin mo ako dahil malaki ang naging pagkukulan ko sa anak natin." Napahagulgol si Emma, ngunit ilang saglit pa ay napatayo siya at napagpasyahan niyang ipagluto ng makakain ang kanyang anak. Kinagabihan, kagaya ng nakagawian ay pasado 10:00 na ng gabi ang oras nang nakabalik si Manuel. Naabutan pa niya ang kanyang nanay Emma na nasa sala nang makauwi siya, halatang hinihintay siya ng ina. Nang mapansin ni Emma ang presensya ng anak, ay nag-aalalang sinalubong niya ito, ngunit bago pa man siya tuluyang nakalapit sa anak, ay galit na tinulak siya nito at sininghalan. Naamoy ni Emma na amoy alak ang anak at doon niya napagtanto na lasing ito. "Huwag mo akong hawakan. Malas ka sa buhay ko. Show, umalis ka. Lumayo ka. Mamatay ka na," galit na sigaw ni Manuel bago ito tuluyang pumasok sa kwarto niya. Tahimik na napaluhan na lamang si Emma habang tumitingin sa papalayong anak. Nang tuluyang mawala sa paningin niya ang anak ay doon siya tuluyang napahikbi. Mahina lang ang hikbi niyang iyon, natatakot siya na baka maabala na naman niya si Manuel at baka mas lalo lang siya nitong kakamuhihan. Nang gabing iyon ay halos hindi nakatulog si Emma, idadagdag mo pa na malamig sa sala at maraming lamok. Hindi kasi siya pinapayagan ni Manuel na matulog sa kwarto at tanging sa sahig ng sala na gawa lang sa kawayan siya pinapayagan na matulog. Kahit na may sakit siya at nanghihina pa rin ay hindi na rin naman niya magawang makapagreklamo sa takot na baka pag mapuno ang anak niya tuluyan siyang iwanan nito. Kinaumagahan, kagaya ng nakagawian, 4:00 pa lang ng madaling araw ay nagising na si Emma at ipinaghanda ng pang-umagahan si Manuel. Sinilip pa niya ang anak sa kwarto nito. Lihim pa siyang napaluha ng maabutan na naghihilig pa ito at halatang mahimbing ang tulog. Pasado 8:00 na ng umaga nang nagising si Manuel. Agad siyang dumiretso sa kusina at nag-almusal. Naabutan pa nga niya ang kanyang nanay Emma na naglalaba ng mga damit niya. Sinigawan pa niya ito na labhan ng mabuti ang mga damit niya bago siya pumasok sa trabaho. Nang makarating sa pinagtatrabahuhan ay narinig pa ni Manuel ang karumal-dumal na balita na pinag-uusapan ng mga katrabaho niya. "Oh, Manuel, nandito ka na pala, pire." Isa sa mga katrabaho ni Manuel ang lumapit sa kanya.
Eh, ano ang pinag-uusapan nila? Ayon ba? Yung anak kasi ni Aling Milagros. Yung matandang mananahi sa kabilang kanto, ang balita ay dinumog daw ng aswang kagabi. Nagkataon naman daw na wala sina Aling Milagros at ang asawa niya sa bahay nila kagabi at nag-iisa lang ang anak nila. Hindi raw nila alam ang buong nangyari, basta kinabukasan naabutan na lamang nila na wakwak na ang tiyan ng anak nila at may bakas pa ng aswang ang naiwan. Pailing-iling na kwento ng katrabaho ni Manuel matapos niyang tanungin kung ano ang pinag-uusapan ng iba. Hindi na nagulat si Manuel nang marinig ang balitang iyon, lalo na at ang mga ganong suliranin ang ordinaryo na lamang sa lugar nila. Simula pagkabata ay palagi na niyang nababalitaan ang tungkol sa mga aswang sa kanilang lugar. Sa katunayan ay ilang beses na nga siyang nakaharap ng totoong aswang. Mabuti na lamang at malawak ang kaalaman niya tungkol sa mga ito at kung ano ang mga pangontra sa mga ganong uri ng nilalang. Ang ipinagtataka lang ni Manuel ay kung bakit gustong-gusto ng mga aswang ang mga laman loob at dugo ng tao. Nang sumunod na araw ay biglaan na namang nagkasakit ang nanay ni Manuel na mas lalo niyang ikinagalit. Sa halip na dalhin niya ito sa hospital ay nakabuo siya ng maitim na balak. Mahimbing ang pagkakatulog ni Emma ng gabing iyon nang ginawa ni Manuel ang kanyang plano. Habang mahimbing na natutulog si Emma sa sala, ay walang pagdadalawang isip na pinagsasaksak ng sampung ni Manuel ang sariling ina. Gulat na napamulat pa ang ina ni Manuel, ngunit dahil sa labis na panghihina, ay hindi na nito nagawang makapagsalita. Nang umubo ng dugo ang nanay ni Manuel ay doon tuluyang nahimasmasan ang lalaki. Huli na niya napagtanto ang kanyang ginawa. Napatulala pa siya at napaatras palayo sa ina. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang bitawan niya ang patalim na hawak niya. Nakangiti pa ang nanay ni Manuel at mulat ang mga mata habang nakatitig sa kanya nang mawalan ito ng buhay. Nakaramdam ng pagsisi si Manuel, ngunit nang maaalala niya na maaari siyang makulong dahil sa ginawa niya ay doon niya napagpasyahan na linisin ang ginawa niyang kalat. Hindi kasalanan mo yon. Ikaw ang may kalasanan ng lahat ng ito. Hindi ako maaaring makulong, hindi maaari. Paulit-ulit na naibulong ni Manuel sa kanya na pagpasyahan na itago sa kusina ang bangkay ng ina. Sa kusina ni Manuel ginawa ang sunod niyang plano. Sa loob ng kusina ay kinatay ni Manuel ang sarili niyang ina. Ang ilan sa mga karne ay inilagay niya sa isang malaking kahon samantala ang iba ay niluto niya at ginawang sisig. Habang ginagawa niya yon ay napapaluha pa siya, nanginginig at tumatawa. Samut-saring emosyon ang naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Nang matapos siya sa ginagawa ay sa kanya pinangsunog ang ibang kalat at mga ebidensya. Kinabukasan, alas 10 pa lang ng tanghali ay tumungo na si Manuel sa tambayan ng kanyang mga tropa. Nagdala rin siya ng alak at pulutan, sa kanya tinawagan ang kanyang mga barkada. Natuwa pa nga ang mga ito dahil sa pagiging galante bigla ni Manuel. Sarap na sarap pa ang mga ito sa pagkain ng sisig na siyang nagsisilbing pulutan nila, ngunit lingid sa kaalaman nila ang sisig na kanilang pulutan ay ang sariling ina ni Manuel.